Yo, what's up sa inyong lahat mga ka-dreamers? Kamusta ulit kayong lahat dyan? So nagbabalik tayo, Manuel Ibido, Kadoydoy. Mga ka-dreamers ko, pag-usapan natin yung mga tanong sa akin ngayon na kailangan daw ba talaga ng experience pag pumunta ka ng Canada? Kailangan daw ba ng age limit pag pumunta ka sa Canada? Kailangan din daw ba ng show money kapag ka pumunta ka sa Canada? At higit sa lahat mga ka-dreamers is, matagal daw ba yung proseso ng pagpunta dito sa Canada? Okay, sasagutin ko yung mga tanong nyo na yan mga ka-dreamers. Unahin na muna natin yung kailangan ba ng experience pag pumunta ka dito sa Canada? Okay, based on my experience mga ka-dreamers, kailangan po talaga ng experience. Which is, naipaliwanag ko na po yan sa previous vlog ko. Kailangan po talaga, napakahalaga po ng experience mga ka-dreamers. And higit sa lahat, kung pupunta ka dito mga ka-dreamers, kailangan para mas mapabilis yung pagpunta mo, okay? Kailangan nasa field ka ng restaurant or food service industry. Mga ganon mga ka-dreamers. Like kung waiter ka, cashier ka, supervisor ka, manager ka, or basta any food industry mga ka-dreamers. Nag-on call waiter ka, nasa banquet ka, yung mga ganon, basta nasa linya ka ng pagkain mga ka-dreamers, mas mapapabilis ka makapunta dito. Nag-serve ka ng kape, basta related, mabilis po yan makapunta dito. Bakit? Kasi po yan po talaga yung kailangan nila. Isa sa mga in-demand jobs na kinakailangan dito sa Canada is yung mga nasa food industry. Okay? So kailangan ba ng experience? Kailangan po. Kasi po karaniwan ng mga employer po dito ngayon na kapag ka nanguha sila, once for example, yung mga Canadian employer nanguha sila sa Pinas, mga ka-dreamers, tinitingnan nila kung unang-una nagtatrabaho ka pa ba sa establishment na pinagtatrabahuhan mo. Pangalawa mga ka-dreamers is ongoing ka ba? Kumbaga, yung experience mo ba ilang taon na sa food industry? Kasi mga ka-dreamers, nagva-vary din kasi dyan na kapag ka pinasa ka nila through agency, like for example Mercan, IPAMS, okay? Titignan din kasi ng Mercan yan kung totoo ba yung experience mo, kung qualified ba yung experience mo sa position na ina-applyan mo dito, okay? Isa sa mga reason kung bakit ginagawa yan ng Mercan or IPAMS is dahil napakahigpit po ng immigration dito sa Canada. Na pag dineclare mo sa resume mo yung bagay na yon mga ka-dreamers, dapat po totoo yun. Kasi nagba-background check po talaga ang immigration ng Canada. Bakit? Kasi po mga ka-dreamers, gusto ng Canada nang pagpumunta ka dito is fully equipped ka na kaya mong gampanan yung role na pinasok mo. Ganun lang po yung kasimple. Okay, bakit ko nasabing mahalaga po yun? Dahil based on our experience here na nag-hire yung employer ko, like for example, meron akong kasamaan sa Dubai. Okay, and hindi ko na mention yung pangalan, pero may kasamaan ako sa Dubai mga ka-dreamers na nag-apply, na-select ng employer, okay, dahil nagbibigay ng lamia yung employer ko. Kaso nga lang, bandang huli na deny. Bakit ka mo mga ka-dreamers? Kasi nga nagsinungaling siya sa experience niya, sa resume niya. So nung nag-background check ng immigration doon sa mismo sa pinagtatrabahuan niya dati, hindi tali. Okay, kumbaga hindi niya siya nagsabi ng totoo kung ano talaga yung position niya. Hindi siya nagsabi ng totoo kung ano talaga yung alam mo yon, yung ginagawa niya. So madami pong requirements. Konektado po lahat yan mga ka-dreamers. Okay? Pangalawa, kailangan po ba ng age limit pag pumunta ka dito sa Canada? Actually, mahirap yan mga ka-dreamers na sagutin sa ngayon. Kasi depende talaga. Kasi may karaniwan 30 to 40 may nakakapunta pa dito talaga eh. 40, 41 or 40 to 45. Kasi nga po, depende po yan sa pathway na dadaanan nyo. Ngayon, kung sa mga kagaya natin food industry, siguro 35 to 40 pwede pa yan. Okay? Pagka naman open work permit ka, it doesn't matter the age po yan. Kasi po, open work permit ang pupuntahan mo dito eh. Especially kung yung husband or yung wife mo nandito. Okay? Pangalawa, kung mag-express entry ka, diretso sa PR, mga ganun po, yan po talaga may age limit po yan. Kasi po, per points po yung pinagbabasihan yan mga ka-dreamers. Okay? So, para sa akin, may nagva-vary siya pero depende po sa pathway na pupuntahan nyo mga ka-dreamers. Okay? Ngayon mga ka-dreamers, kung sakaling makapasok kayo dito sa Canada, magkaroon kayo ng entry dito, masasabi ko na
pag nandito na kayo, it doesn't matter the age na po. Bakit? Kasi nga po, lahat dito pantay-pantay. Hanggat kaya mong magtrabaho, go. Hanggat kaya mong, alam niyo yun, hanggat kaya mong kumayod ka. Meron nga dito mga ka-dreamers, 50 to 60 na mga ka-dreamers. 62 to 65 pataas na nagtatrabaho pa. Sana yan sa example dyan, yung mga tita ko na nasa Calgary. Sobrang saludo ako sa kanila kasi hanggang ngayon, di ba? Natrabaho pa rin sila para lang, alam mo yun, kasi ganun talaga eh. Kumbaga, hanggang sa mag-retired ka, ganun. So, age, wala pong problema doon mga ka-dreamers. Basta maka-entry ka lang dito. Okay, depende po yan sa pathway, ulitin ko. Pangatlo mga ka-dreamers, yung sinasabi nila na paano nga ba mag-apply? Mahirap daw ba? Mga ka-dreamers, wala namang madali, okay? Sa pag-apply sa ibang bansa. Mapa-Canada man yan o ibang bansa man yan o kahit na anong bansa man yan, talaga pong kailangan ng proseso. Maghihintay ka po talaga. Dahil on process po yan, direct ano po yan, kumbaga connect-connecta nga po yan. So kailangan mo ng patience at higit sa lahat mga ka-dreamers. Kailangan mo rin ng pagtsatsaga. Sasamahan mo ng gawa. Kasi kung hindi ka naman kikilos at hindi ka gagalaw, mababaliwala lahat yan mga ka-dreamers. Okay? So, nagtatanong din sila kung ano daw ba talaga yung mga legit agency. Nandyan din po yan sa TikTok ko, nandyan din po yan sa YouTube ko. Nasabi ko na po yan. Ngayon, ano ba talaga ang legit agency na sa Pinas? Mercan mga ka-dreamers. Legit yan. Okay? Mag-apply kayo dyan, pwede kayong mag-direct, pwede kayong pumunta. Wala kayong babayaran, medical lang. Based on our experience dito, sa mga nakarating na mga kasama ko na Pilipino dito, IPAMS, napakadami mga ka-dreamers sobra na dumarating dito sa Canada na nanggaling sa IPAMS. Okay? Merong mga machinist, merong mga welder, merong mga madami, talagang sobrang dami. Okay? So, puntahan nyo na. Walang mawawala sa inyo kung sisimulan nyo ngayon mga ka-dreamers. Pangatlo, kung talagang gusto niyo pumunta dito sa Canada mga ka-dreamers, kailangan simulan niyo na maghanda ng alam niyo yun, ng pera din. Kasi syempre nga gagastos kayo, mahalaga yun, di ba? So, hindi naman ganun kalaki pero tulad nga sabi ko sa inyo, medical, paluwas-luwas, syempre pagkain niyo pa, mga ganun. Kailangan niyo lang tiyagain kung talagang gusto niyo pumunta dito sa Canada. Ayun yung maipapayo ko. Okay? So, mahirap daw ba yung trabaho namin dito? Wala naman pong madaling trabaho. Lahat po mahirap. Pero ang kagandahan lang kasi is na-maximize namin yung time namin. Nagagawa namin yung maayos yung trabaho namin. At higit sa lahat, per ora po dito. So, walang problema. Okay? Makakaya nyo yan. Kumbaga, masusustain nyo yan mga ka-dreamers. So, yun mga ka-dreamers, kung may mga tanong pa kayo, ilapag nyo lang dito ngayon. Sasagutin ko yan mga ka-dreamers, okay? Supportahan nyo lang, follow nyo yung YouTube ko, follow nyo yung Facebook natin mga ka-dreamers, para at least, di ba, makapag-spread ng good vibes, share nyo to, para at least malaman nila, makapagtanong sila, at masagot natin ang isa-isa. Okay? Ang hangarin natin dito is tumulong. Tumulong na magkaroon ng idea kung paano nga ba talagang makarating dito sa Canada. God bless you mga ka-dreamers. See you. Huwag kayong bibitaw sa pangarap nyo. God bless you all. Peace you.